Si Orpheus ay anak ng Diyos ng musika na si Apollo, at ng muse ng epikong tula na si Calliope. Dahil sa kanyang makalangit na pinagmulan, nagtaglay siya ng pambihirang talento sa musika. Ang kanyang lire, na may kakayahang maakit ang mga hayop, puno, at maging mga bagay na walang buhay, ay isang regalo mula kay Apollo. Si Orpheus ay itinuturing na pinakadakilang musikero sa mitolohiyang Griego, kung saan ang kanyang mga himig ay kayang impluwensyahan ang mga Diyos at tao. Bagamat kilala ang kwento ng pag-ibig ni Orpheus kay Eurydice, siya rin ay isang relihiyosong figura. Siya ang naging sentro ng isang mistikal na kulto na tinatawag na Orpheism. Naniniwala ang mga tagasunod nito sa transmigrasyon ng kaluluwa, at sa pagkakaroon ng kabilang buhay. Ayon sa kanila, si Orpheus, na nakapaglakbay sa ilalim ng lupa, at nakabalik, ay nagtataglay ng natatanging kaalaman tungkol sa buhay matapos ang kamatayan. Ang mga aral ng Orpheism ay nagtuturo ng paglilinis ng sarili, pag-iwas sa makamundong kasiyahan, at pagsamba kay Dionysus. Binibigyang diin din ng kultong ito na ang kaluluwa ay walang kamatayan, at sa pamamagitan ng kadalisayan, maaaring umangat ang isang tao sa mas mataas at banal na antas ng pamumuhay. Matapos niyang mawala si Eurydice sa pangalawang pagkakataon, ang matinding pagdadalamhati ni Orpheus ay nagtulak sa kanya na talikuran ang pagmamahal sa kababaihan. Naging simbolo siya ng pagtanggi ng kulto sa makamundong pagnanasa. Sa ilang bersyon ng mitolohiya, lumayo si Orpheus sa lipunan, at inilaan ang sarili sa pagsamba kay Apollo, at sa paghahanap ng banal na kaalaman sa pamamagitan ng musika. Ang kanyang pagtanggi sa kababaihan, ay ikinagalit ng mga Maenads, mga tagasunod ni Dionysus, na tiningnan si Orpheus bilang hamon sa kapangyarihan ng kanilang Diyos. Sa huli, ang mga Maenads ay nagalit at pinatay si Orpheus sa isang marahas na pag-atake. Kahit nabihasa si Orpheus sa musika, naging komplikado ang kanyang relasyon sa mga Diyos. Si Apollo, ang kanyang ama, ay humanga sa talento ng kanyang anak, ngunit nagkaroon din ng pangamba sa impluwensya nito. Samantala, si Dionysus ay hindi natuwa sa pagtanggi ni Orpheus sa kababaihan, at sa kanyang pag-iwas sa pagsamba dito. Ang hidwaan nila ni Dionysus ay nauwi sa marahas na paghihiganti ng mga Maenads, na nagdala sa wakas ni Orpheus. Sinasabing matapos ang kanyang kamatayan, si Orpheus ay naging isang konstelasyon, sumisimbolo sa walang hanggang diwa ng kanyang musika at kaluluwa. Ang pamana ni Orpheus ay higit pa sa kanyang mitolohikal na kwento. Kinakatawan niya ang kapangyarihan ng sining, ang paniniwala sa kagandahang lampas sa materyal, at ang walang hanggang pakikibaka sa pagitan ng makamundong pagnanasa at mga banal na utos. Ang kanyang kwento ay nananatiling isang metapora para sa mga komplikasyon ng pag-ibig, pagkalugi, at paghahanap ng kahulugan. Ang impluwensya niya sa literatura, musika, at maging sa filosofiya ay nananatiling malalim, at maraming mga artista sa kasaysayan ang kumuha ng inspirasyon mula sa kanyang mitolohiya.